Tatlong dahilan kung bakit hindi ka na nakapag-upload. Isa ka rin bang baguhang content creator na katulad ko? Nahihirapan ka nang mag-upload dahil sa mga bagay na to. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguhang content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang tatlong bagay kung bakit hindi ka na nakapag-upload ng mga video. Pero bago yan, ikikwento ko muna yung buhay ko sa pagko-content. Medyo matagal-tagal na rin tayo nag-upload no mga kailan? Nag-start ako nung 6 months. 6 months na simula March, April, May. 6 months akong nag-start mag-upload. At hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung upload ko kasi dyan na naubo ako. Hanggang ngayon tuloy-tuloy yung upload ko. At minsan nga nung natigil ako sa pag-upload ay nawala yung momentum natin, di ba? So may nangyari kasi na busy ako ng isang linggo, 6 days, 7 days yun pala yun. Na-busy ako ng mga araw na yon, kaya hindi ako nakapag-upload ng mga video. At ang nangyari nun, pag natigil ko yung lagi kong ginagawa ay mahirap siyang balikan. Ewan ko kung naranasan nyo rin ba yun, na kung lagi, kasi lagi ako nag-upload, every day may upload ako, tapos natigil siya ng mga 7 days, yun ang hirap bumalik sa pag-upload ulit. Parang naninibago ka. So ang sikreto ko lang pala doon ay dapat araw-araw may upload ka para basic na lang sa'yo na mag-upload. Parang halimbawa dito yung yung paliligo. Paliligo lang isa sample natin. Huwag natin habaan ng iba. Halimbawa, naliligo ka. Kung araw-araw kang naliligo, kahit alas 4 ba yan ng madaling araw, alas 5, di ka nalalamigin yan. Kasi nga, araw-araw kang naliligo ng alas 5. Diba? Yung katawan kasi natin, yung utak natin, masasanay siya pag araw-araw mong gagawin. Siyempre, araw-araw ba namang gagawin? So, ngayong araw na to, bibigyan kita ng tatlong bagay. Bakit? Tatlong dahilan kung bakit hindi ka na nakapag-upload ng content mo. Hingi lang tayo saglit dito kasi tayo sa daan. Tayo sa kalsada. So, ang unang bagay dyan kung bakit wala ka nang upload hanggang ngayon, pero dati naman madalas ka namang nag-a-upload, no? At tumigil ka lang. Ewan ko sa'yo, kasi ito yung napapansin ko. kadalasan talaga tayong mga, para to sa mga negosyante o sa mga busy tao sa may trabaho, para to sa inyo yung video na to. Kadalasan sa atin busy tayo. Busy ka. Busy sa mga buhay, busy sa pagninegosyo, busy sa trabaho. Kaya ang pinaka unang rason dyan kung bakit hindi ka nakapag-upload na, dati naman meron, ay busy ka. So, dapat ma-solve natin yung busy ka. Busy ka kasi marami kang ginagawa sa negosyo, marami kang ginagawa sa buhay, sa pagtatrabaho, gising ka ng maaga, uwi ka ng gabi, wala ka ng oras mag-upload. So, anong ginawa ko dyan? Ito yung diskarte ko na ginagawa kong gumagana. Halimbawa, tuwing alas 7 ng umaga, ihatid ko yung anak ko sa school. Ayun, 7:40 na. Ihatid ko yung anak ko sa school. Ito yung galing ako sa school ngayon. So, tuwing alas 7 ng maaga, na-drive ako pabalik dito sa pauwi sa amin. Yan yung oras, gaya nito. Ito yung panahon na mag-content ako. Kasi nga, dapat yung pagko-content ay isabay mo sa buhay mo. Hindi mo siya gawing hassle o gawing problema sa buhay. Dapat kasabay siya sa buhay. Kasama siya sa buhay. Para siyang almusal. Yan, napagandang limbawa niyan. Sample, para siyang almusal. No, hindi ka naman mag-iisip ng kung ano-ano. Kung mag-aalmusal ka lang, isipin mo na lang kung anong ulam at anong di ba? Kung may kanin o may ulam. Yan lang naman iisipin mo. Wala nang iba. Yung pagko-content, gawin mo rin siyang almusal. Basic lang, parang ito yung almusal ko. Nga tuwing alas 7 o alas 8 ng umaga, magko-content ako
dito kasi pauwi ako ngayon sa amin, magko-content ako. Oh, yan lang. Huwag mo lang anuhin na mag-set up ka ng magandang opisina, magandang dito, basta magandang background. Kasi kung takaw sa oras yun eh. Sinubukan ko yun. Tuwing pagdating ko doon sa salon namin, sa maliit na bodega namin, ginawang office namin, tuwing pagdating ko doon, mag-set up ako ng ilaw, lagay ko sa likod, tapos basta marami tayong gagawin, no? Maraming gawing setup. Whereas English. Kung ganito yung setup, ito yung camera, lagay ko dyan yung cellphone ko, lagay ko dito sa harapan. Ito na, setup na. Yung background ko dito sa kalsada, dito sa sasakyan. Kasi nga, dito naman yung daan ko eh. Ito yung ginagawa ko araw-araw. Araw-araw ko na itong ginagawa. Kaya may content akong araw-araw. Hindi na ako magsiset up pa. Sa susunod na yun. Sa susunod na yun, mag-set up pa. Wag mo na ako doon. So, yan yung ginawa kong diskarte ha. At pangalawang dahilan kung bakit hindi ka pa rin nakapag-upload, yung pag-edit. Grabe ang hirap ng pag-edit na yan. Oh. Halimbawa sa video namin, yung long form namin, mga 15 minutes. Yung editing niyan, mga 2 oras. Oh. Diyan ka pa lang sa pag-set up mo sa isang araw, mag-set up ka, halimbawa 30 minutes, tapos nagligpit ka 30 minutes, ang oras na. Tapos mag-video ka ng mga 30 minutes kasi maraming, isang oras ba dyan? So 2 oras na. Tapos mag-edit ka ng 2 oras, 4 hours nang kinain ng araw mo. So, ang problema talaga dyan sa editing na yan. So, ang ginawa ko, hindi ako nag-edit ng malupit kasi hindi ko rin naman alam paano i-edit ng malupit. Yung edit ko lang talaga, basic lang, overlay lang ng isang overlay lang, yun pa yung mga ha-ha-ha. Ayan lang yung overlay ko, wala na akong overlay. Minsan picture o video, yun lang. Tapos, upload ko na, wala nang patumpik-tumpik pa. Yun na, upload agad. Kasi pag tatagalan ko sa pag-edit, maboboard yung utak ko na wala akong nagawa. Kasi ang tagal mag-edit talaga, guys. Grabe. Naabot ako ng 2 oras, isipin mo yun. Ang sakit sa mata nun dito, nakababad yung mukha ko sa cellphone. Kaya, nagbago na ako. Ganun ko siya ginagawa. Ganun ko siya tinitingnan yung pag-edit. At pangatlo, kung bakit tumigil ka sa pag-upload, kasi ito yung pinakadahilan talaga. Pagkumpara. Yan, problema talaga yan eh. Alam mo, marami akong kasabayang mga nag-content din, nag-upload din. Marami, may nauna pa sa akin. Pero ang problema, nawala na sila ngayon. Hindi naman nawala. May upload pero hindi gaanong katulad ng dati na halos araw-araw may upload. May upload sila ngayon, pa konti-konti na lang sa isang linggo, isang beses na lang. Ito kasing pagkumpara, ito sa akin na meron akong idol sa mga kasamahan kong vlogger eh. Hindi ko lang sasabihin. Hindi, sa kasamahan namin na mga negosyanteng vlogger. Yan. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Yung isa, medyo wala nang buhok dito. Tapos yung pangalawang idol ko sa pagbablog, yung may dimple dito, 2. Mga idol ko yan sila. Pero mga kasosyo to. Hindi ko kayo bibigyan, pero may idea na kayo kung sino yun na. Yung isa, kalbo na. Biro lang. So, nung una kasi, nakita ko tong mga to yung 2 to nag-a-upload. Grabe ang lupit ng content nila. Pag napanood ko, bangis. Sa editing, sa impact, basta malupit yung pagkagawa ng video nila. Tapos nalungkot ako. Kaya hindi ganun yung dating ng video ko. Parang walang kwenta talaga. Nakakatawa lang siya, tapos walang kwenta. Yan yung pakiramdam ko. Kaya minsan hindi ako nag-upload matagal. Ito yung dahilan, hindi ako nakapag-upload ng matagal. Kasi pagdadaan sa wall ko yung video nila, grabe, talaga ako ma-amaze. Amazing list na naman. Mamangha talaga ako sa kanila na grabe, ang galing naman nila mag-upload. Ang galing na talagang nakaganon pa. Tapos detalyado, yung galawan, may mga kamay-kamayan. Tapos yung
basta yung pag-upload nila is ano talaga, mabangis, di ba? At kinumpara ko sa akin, naku, ang pangit. Ang pangit talaga ng video ko. Kaya simula noon, hindi ako nag-upload. Kasi kinumpara ko yung sarili ko sa ibang tao. At na-realize ko, ba't ko nga ba kinumpara yung pag-upload ko, paraan ko sa kanila? Kasi pag ikukumpara ko yung sarili ko sa kanila, gagayahin ko sila eh. Gagayahin ko yung ginagawa nila na hindi naman ako yon. Hindi ako yung ganun mag-upload eh. Hindi ako yung ganun mag-update, mag-video, mag-edit. Hindi ako yon. Hindi ako ganun. So, tinigilan ko yon, yung pagkumpara. Ang ginawa ko ngayon pagkumpara, yung dati kong upload. Yung dati kong upload, dating ako. Alam mo bang, ikwento ko sa inyo? Wag na nga lang, mahaba eh. Dati kasi ang pangit talaga ng mga video ko nung hindi pa ako sumali sa KMCC. Grabe ang pangit KMCC, sulit. Ang pangit ng mga video ko noon. At nung nag-ano na ako, nag-KMCC na ako, grabe, na bago yung pananaw ko sa pag-vlog, sa pag-content. At yun yung mga dahilan din kung bakit hindi ako nakapag-upload. At pang-apat dyan, no, tapos na tayo sa kabisihan, tapos na tayo sa pag-edit, napakahirap pag-edit, patapos na tayo sa pagkumpara. Ang pang-apat dyan, apat na pala yung okay. At pang-apat, yung tumigil ka. Kaya hindi ka na nakapag-upload. Tumigil ka eh, di ba? Tumigil ka. Kaya hindi ka na nakapag-upload kasi tumigil ka. Yan yung mga bagay na dahilan kung bakit wala kang upload. Kaya ituloy mo yan, huwag kang tumigil kasi may nagawa ka ng mabuti. Maganda yon, marami na yung na-upload mo, pero nga lang ginamit mo yung mga pinagkumparahan mo sa iba, kaya tumigil ka. Kaya huwag ka na lang mo kumpara sa iba. Kumpara mo lang sarili mo sa dati at yun na, mag-upload ka na. Ha? Yan lang yung tips na may bibigay ko sa inyo ngayong araw na to. At sa pagko-content, sa pag-a-upload, hindi ganun kadali yan. Napakasakit sa ulo niyan kung ano ang mai-a-upload mo ngayong araw na to, kung ano ang content o na naman. At kung nahihirapan ka, wala kang mai-content, no? Lalo na yung mga moments na biglaan, wala kang maisip na content, pero dapat may mai-content ka, message ka sa akin. Message ka sa akin. Meron akong sikretong sasabihin sa'yo. Hindi ka na mauubusan ng content kahit saan ka mapunta. Kahit saan ka mapunta, may content ka. Kahit 1 minutong content, meron yan. Kahit matagal na content, ilang 15 minutes, meron. Message ka lang sa akin. Sikreto lang natin to. Sasabihin ko sa'yo. Ganyan. Ganyan. Oh, seryoso to. Merong ganon. Oh. At yan lang muna para sa araw na to. At huwag kalimutan magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko ang nagsasabi, kumbati kami. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagko-content, sa pag-upload. Tuloy-tuloy lang tayo, huwag kang mahiya. Bye-bye, let's go!